Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay po ba? Okay po ba yung bungsang linggo natin? Okay. So, salamat sa Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayin dito sa Colossus chapter 3. Hindi po Christian na, Christ. Lang po ng H. Okay. So, pagpatuloy po natin, noong nakaraan po, tinalakay natin yung kasapatan ni Kristo sa area na namatay kasama ni Kristo. So, mayroon po tayong mensahe, pinakabuod na mensahe, ang dating buhay natin na hiwalay sa Diyos at nabuhay sa pamantayan ng mundo at sa mga tradisyon ng tao, sa turo ng tao. Ngunit ngayon sa Panginoong Hesukristo, ang dating buhay na yon ay namatay na kasama ni Kristo. Yun po yung ating tinalakay at binigyan natin ng pansin ang 2 puntos. Nakaraan, patay na tayo mula sa mga prinsipyo ng mundo na gawa ng tao. Verse 20 to 22, tiningnan natin yon. Then, ikalawa, dapat nating iwasan ang panganib ng mga maling turo o tradisyon ng tao. Verse 23. So ngayon, tayo po ay nasa chapter 3 na. Napakaganda po ng aklat ng Colossus mula chapter 1 hanggang chapter 2. So, nais ko pong humingi ng paumanin sa inyo. Minsan kasi, bilang Batanggenyo, napapalakas po ang boses ko. Hindi naman po ako galit kasi ganun po yung mga taga Batangas. Pero pag minsan dinidin ay napakalakas po ng boses ko. Pero pipilitin ko po na ma-minimize yung aking boses. So yun po, tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama, muli po sa inyong banal na presensya, kami ay dumudulog na humihingi po kami ng gabay ng inyong patnubay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay maintindihan po namin ang inyong mga salita. Hayaan po ninyo na sa paraan ng aming pag-aaral, pakikinig ng bawat isa, pagpapahayag ng inyong abang lingkod, ay kayo po ay aming maitaas, maluwalhati sa aming kalagitnaan, sapagkat ikaw lamang ang dapat tumanggap nito. At kaming mga tao, bilang mga lingkod mo, bilang iniligtas ng inyong banal na dugo sa tiyak na kapahamakan, ay dapat kaming laging nasa kababaang loob, pagpapakumbaba sa inyong harapan. At laging kayong maitaas, maparangalan sa lahat ng aming mga ginagawa. Pangunahan niyo po kami at dalangin po namin na kayo ang siyang patuloy na magpaunawa sa aming tatalakayin ngayong umaga. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po kay J.C. Ryle, siya po ay naniniwala ang muling pagkabuhay kasama si Kristo dito po sa aklat na ating tatalakayin. Ito po ay bilang isang mahalagang espiritual na pagkakaisa. Isang ganap na tagapagligtas at isang praktikal na tawag sa kabanalan na ini-emphasize po dito niya na ang mga mananampalataya po daw ay espiritual na binuhay kasama ni Kristo. Binabahagi ang kanyang buhay na muling binuhay at itutuon ang kanilang pansin sa mga bagay na makalangit. So yun po yung kanyang paniniwala na kinote ko po ito
So ito pong chapter 3, 1 to 4, ay nagkaroon po ng transition. Transition mula sa chapter 1 to chapter 2. Mula sa doktrina ng nagawa ni Kristo patungo sa praktikal na buhay ng mananampalataya. So ang Colossus na ito, nakita natin na ang doktrina o mga aral mula sa chapter 1, chapter 2 at ngayon nga ay titingnan natin ang mga praktikal na buhay ng mananampalataya o area ng practical of Christian living. Yun po yung titingnan natin. Kung talagang tayo mananampalataya, tingnan natin yung ating teksto na pwede nating i-apply sa ating buhay as a Christian. So binibigyan pansin po dito ang pakikipag-isa kay Kristo at ang tinatawag na eskatolohiya. Pag sinabi eskatolohiya ay yung mangyayari sa hinaharap o particular yung magaganap sa second coming, mangyayari ito sa hinaharap. So ang Kabanata 3 po mga kapatid, para maintindihan natin, gaya ng aking sinabi ay dumako nga po mula sa teolohiya patungo sa practical na buhay na ito nga ay tinatawag na implication of the gospel. So yun po. So ayon sa talata o doon sa verse 1 and verse 3, ang mga Kristiyano po ay namatay na at muling binuhay kasama ni Kristo. Kung bakit sinabi nating namatay na, kung nasundan po ninyo yung nakaraang pagtalakay, ay saan ba tayo namatay na? Sa pamantayan ng mundo, pagiging makasalanan, at pamumuhay sa mga tradisyon, sa mga pamahiin, o dating buhay natin na liko na sumusunod tayo sa pamantayan ng mundo. At ngayon, yung muling pagkabuhay, ay yun ang ating titingnan. So, ang Colossus chapter 3, 1 to 4, ito nga po ay nakatuon sa makalangit na pag-asa. At kamatayan sa makasalanang sanlibutan at pagkakatago ng buhay mananampalataya kay Kristo. Kaya napakahalaga po na ating talakayin ito, yung binasa ng ating presider. So, hindi po natin tinatanggal yung the sufficiency of Jesus Christ. Ang area na ating tatalakayin ngayon ay raised with Christ. Ang kasapatan ni Kristo sa area naman na binuhay kasama ni Kristo. Paano nga ba natin ito unawain? So, ang summary ng ating mensahe ngayong umaga, maunawaan natin ang pagiging muling nabuhay kasama ni Kristo, na ito po ay nagpapakita ng espiritual na muling pagkabuhay na nagmamarka ng isang bagong pagkakilanlan, new identity at pamumuhay sa pamantayan ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, dumako na tayo sa practical application eh. So, isang dapat nating pansinin, lalo na sa mga mananampalataya, at tatawagin pa ng Panginoon ang kanyang biyaya sa lahat ng ating visitor o regular attendees, bilang mananampalataya, mahalaga na maunawaan natin ang katotohanan na mula sa simula. Ano ba ang simula natin? Dating kalagayan natin. Ano ba yung dati nating kalagayan? At ang dating buhay natin na nabuhay sa pamantayan ng mundo o pamamaraan ng tao. Maliwanag nga po ito na ito'y ating natalakay na magmula nung marinig. Pansinin natin, kung naalala ninyo, tinalakay natin sa chapter 1. Magmula nung marinig ng mga taga-Kolosas ang Ibanghelyo, unang narinig yung salita ng katotohanan, ang Ibanghelyo, sila nga po ay namunga. Namunga at lumaganap sa buong sanlibutan. Gaya nga natin sinabi, mula nung marinig nila at naunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Na nilinaw nga natin na sa mga pag-aaral natin, dito ang katotohanan tungkol sino ba si Kristo. Tinignan natin yon, nag-start sa nadinig nilang gospel, then namunga sila, then pinakita rin natin, sino ba si Kristo? Paano ba naging sapat si Kristo? So yan, marami tayong area na tinalakay. So,
Pagbibigay ako ng tanong, ano ba ang dating buhay natin at kasalukuyan ngayong mayroon tayong ugnayan kay Kristo? Alam natin, unang-unang dapat nating maintindihan, lalo na po sa wala sa Panginoon. We are spiritually dead. Patay tayo. Patay tayo sa spiritual na kamatayan. At bilang patay, wala tayong kakayanan na unawain ang mga bagay na espiritual at yan ang totoo. At wala kang kakayanan na iligtas ang iyong sarili. Nabuhay tayo sa pamantayan ng mundo, pamantayan ng tao o tradisyon ng tao, gaya ng aking nabanggit kanina. Kapansin-pansin, nung mapansin natin o nung maintindihan natin, by God's grace, we have life from spiritual death. Nagkaroon tayo ng buhay. Sa mga mananampalataya, dapat naintindihan natin yan. Sa biyaya ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay mula sa kamatayang espiritual at yan ang totoo. Nagkaroon tayo ng kamalayan sa mga espiritual na bagay. Naintindihan natin. Naalala ko, binigyan ako ng Bible noon. Okay, bago pa, basa ako ng basa. Nabanggit ko na yan sa inyo, mga nakarang mga pangaral, na habang binabasa ko ang Biblia, nakakatulog ako, inaantok. Bakit? Naniniwala ako, that time, patay pa ako sa spiritual. Pero nung mabuksan tayo, nagkaroon tayo ng kamalayan sa spiritual dahil nabuhay tayo sa espiritu, naborn again tayo, nagkaroon tayo ng kamalayan, naintindihan natin ang pagiging makasalanan. Inaccept natin na tayo ay sinner before God at nasa ilalim tayo ng hatol ng Diyos. At nagkaroon tayo ng pananampalataya na ang pananampalatayang ito ay kaloob ng Diyos. Malinaw po yun. So ngayon, ano yung buhay natin ngayon? Ang gusto kong pangatlong maintindihan natin, now our true life is connected to Christ. Connected na tayo kay Christ. Kasi nabuhay na tayo sa Espiritu. Na-born again na tayo. Na-regenerate na tayo. Kaya connected na tayo kay Christ. Ngayon, ang tunay na buhay natin ay nakaugnay na kay Kristo. Kapag sinabing nakaugnay kay Kristo, ang dating paraan ng pamumuhay, tayo ay patay na doon. Na gaya ng sinabi ko na natalakay na natin nakaraan, ngunit dahil sa biyaya at habag ng Diyos, tayo ngayon ay nabubuhay na kasama ni Kristo. Maliwanag po yun. Ngayon, kung ano ang buhay ni Kristo sa kanyang mabubuting halimbawa, yun tayo ngayon. Dapat yung pattern ng ating lifestyle, tinitingnan natin yung great model natin, si Christ. Maliwanag yan sa scripture, sa 1 Peter, I think chapter 2, verse 21, na siya nag-iwan ng magandang halimbawa na dapat nating lakaran. So, kung ano ang kanyang pinagtutuunan at kung nasaan siya ngayon mula sa nabuhay na maguli, magmula nung mabuhay na maguli, yun dapat ang ating pagtuon, ating lakad, pamumuhay, o paraan ng ating pamumuhay. Saan ba naroon ngayon si Kristo? Batay sa ating talata, nakaupo sa kanan ng Diyos. Mamaya titingnan natin yan. Kaya sa umagang ito, tatlong bagay ang ating pag-uusapan. Una po, our union with Christ. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo. Verse 1 and verse 3a. Pangalawa, our heavenly mindedness. Ang ating pag-iisip na makalangit. Verse 2. Then ikatlo, our the blessed hope. Ang ating pinagpalang pag-asa. Umatin po ako kahapon, kami mag-ama, sa anibersaryo ng CRBC. Ito po yung topic nila, the blessed hope. So titingnan natin yan mga kapatid. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo, pansinin niyo yung verse 1 and 3a. Basahin ko po. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos.
yung verse 3a, sapagkat kayo'y namatay na. Yun lang muna. Huwag muna natin buuin kasi titingnan naman natin yan eh. So yun po mga kapatid, pag sinabing union with Christ, in verse 1 and 3a, ang Kristiyano po ay namatay na. Saan? Sa dating buhay, pamumuhay, at binuhay kasama ni Kristo. Ito po ay isang natapos na katotohanan, truth. Sinasabi nating positional truth. Hindi isang mungkahi lang, hindi opinion lamang. So, unang-unang dapat nating tingnan dyan, ang mga mananampalataya ay spiritual na binuhay at pinag-isa kay Jesus. Believers are chosen to be resurrected and united with Christ. Yun po tayo kung ikaw ay mananampalataya. Ikaw ako. Tayong lahat na mananampalataya dito. Sana sa pakikinig ng mga wala pa sa Panginoon, maintindihan po natin ito. Kung ikaw ay wala kay Kristo, di ka pa connected sa Kanya. Patay ka sa espiritual. Nawa, kahabagan ka ng Diyos. Yung espiritual na pagkabuhay, itinuturo sa atin ang pagkabuhay na maguli kasama ni Kristo ay isang kasalukuyang katotohanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya at bautismo, hindi lamang pangako sa hinaharap. May binanggit po kasi si Spurgeon, sabi niya, we were dead in sin. But having believed in Christ, we have been quickened by the Holy Ghost, Holy Spirit po yun, and we are dead no longer. Yun na po, tama siya. So, ang ideya ng pagkabuhay na kasama ni Kristo ay pinapakilala sa chapter 2, verse 12. Pansinin natin chapter 2, verse 12. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, Colossus chapter 2 po yan, verse 12. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling binuhay sa Kanya bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. So malinaw po mga kapatid. So kung saan ginamit ito ni Pablo ang bautismo upang ilarawan ang spiritual na katotohanan nito. So, ngayon, dahil tayo binuhay na kasama ni Kristo, ano po yung angkop na buhay natin ngayon? Mayroon pong angkop na pamumuhay sa ganitong katayuan. Kung tatanungin ko kayo, o ako, kasama na ako doon. Ano ba yung angkop na buhay mo ngayon? Ano yung lifestyle mo ngayon? Ikaw ba ay nandun pa rin sa dating buhay? Pag-isipan po natin yon. Ang identity natin, connected na tayo kay Christ. Nakipag-isa na tayo kay Christ. Union with Christ. So, maliwanag din po, ang pagiging nabuhay kasama ni Kristo sumisimbolo sa isang bagong buhay at pagkakakilanlan ng mananampalataya sa Kanya na ito po ay sumasalamin sa sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma. Ano po yung sinabi sa mga taga-Roma? Chapter 6, verse 4 to 5. Sapagkat kung tayo'y naging kaisa niya sa isang kamatayang katulad ng Kanya, pakinggan po niyo, maganda ito. Tiyak na tayo'y magiging kaisa niya sa isang muling pagkabuhay na katulad ng sa Kanya. Alam natin na ang ating dating pagkatao ay pinako sa krus kasama niya upang ang katawang makasalanan ay mawasak upang hindi na tayo maging alipin pa ng kasalanan. So yun, kaya tinitingnan natin, namatay na tayo doon. Napako na kasama ni Kristo at yung dinideclare ni Paul sa mga taga-Galacia, Galacia chapter 2 verse 20. Siya'y kasamang napako ni Kristo. At ay kinabubuhin niya ay hindi na kanyang sarili, kundi ang Panginoong Hesus na nag-alay ng buhay sa kanya at sa kanyang pagsampalataya sa kanyang ginawa. Yun na po si Pablo. Dito kung saan tinatalakay ni Pablo
ang pagiging kaisa ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. So yun po magandang maintindihan natin mga kapatid. Ang konsepto po ito ay mahalaga sa pag-unawa sa espiritual na pagbabago ng mananampalataya. At ang tawag na mamuhay alinsunod sa bagong realidad na ito ng buhay. Totoo po, tayo ay mahina. Wala namang malakas dito eh. Sabi nga ni Pablo sa taga-Korinto, huwag mong sabing nakatayo ka, baka ka mabuwal. Pero dapat nating maintindihan yung identity natin, tayo'y nakaugnay na kay Kristo. Union with Christ. Nakipag-isa. Pakikipag-isa kay Kristo. Yun po ang malinaw. So ngayon, mapapansin natin na may binanggit sa ating talata, sabi nga sa NIV, Standard Words, ESB, Standard English, ESB, English Standard Version. Nalilito ako tuloy. So sabi po dito, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above. Hanapin ninyo kung ano yung nandun sa itaas. Ito na ngayon tayo. Kasi binuhay na tayo kasama ni Kristo eh. Nakukuha po nyo, ibig ko sabihin. So, ang panawagan na hanapin ay nag-aanyaya ng isang aktibo-active at patuloy na pagsisikap na magtuon. Saan po magtutuon? Sa mga makalangit na katotohanan na salip sa makabundong alalahanin. Alam niyo, dami nating alalahanin dito sa mundo eh. Totoo? Napakarami. Sa ating gobyerno nga eh. Dami nating alalahanin eh. Pero as a Christian, hindi na po tayo nakapokus dyan. Ang tanong, anong first priority mo ngayon? Na bilang binuhay kasama ni Kristo. So, para maging malinaw sa atin, may tinuro po ang Panginoong Hesus. Sabi po sa Sermon of the Mount, Matthew chapter 6 verse 19 to 20, hindi ko nababasahin, nabasa na niyo yan, kung saan tinagubilinan niya ang kanyang mga tagasunod na mag-impok ng kayamanan sa langit. Ang matindi dito, hindi ako ang nagsasalita. Si Christ po ang nagsasabi. Ang sabi sa mga unang talata, dito raw, ang mga kayamanan dito ay, kumbaga, mayroong maninirang tanga. Mag-impok ng kayamanan sa langit. Hindi na kayamanan sa mundo, pero hindi po maling mag-impok na kayamanan sa mundo. But ano yung first priority mo? Baka ba mali tayo ng pag-intindi. Hindi na ako magpapayaman. Kahit bulok-bulok na yung aking bahay, kahit pag-iba na, hindi na. Basta sabi ni pastor unahin ang mga spiritual na bagay. Mananalangin na lang ako ng mananalangin. Sasamba na lang ako ng sasamba. Hindi na ako magtatrabaho. Patay ka. So mga kapatid, ayon pa rin sa ating talata, ang mga bagay na nasa itaas ay tumutukoy po sa mga spiritual na halaga. May kahalagahan at prioridad na sumasalamin po sa kaharian ng Diyos. Dati tayo nasa kadiliman, Colossians chapter 1 verse 13, kung mabalikan natin, tayo inilipat sa kaliwanagan sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Yun po ang dapat nating maintindihan. Kaya, salip na dito sa mga temporal na bagay sa mundo, first priority natin at sa Christian ay yung kung ano yung nandun sa itaas. Sa kinaroroonan ni Kristo. Sa langit. Hinihikayat po tayong mga mananampalataya o mga mananampalataya sa Colosas na iayon ang kanilang iniisip at kilos sa kanilang makalangit na pagkamamayan. Ang totoo po, ayon kay Peter, tayo manlalakbay lang dito. Strangers tayo dito sa mundong ito. Bakit? Ang tunay na ating pagkamamayan ay saan? Heaven! Samtala tayong pastor. Pilipos chapter 3 verse 20.
Ang pagkamamaya natin ay sa langit. So, nilinaw sa verse 1c, ano sabi sa verse 1c ng Colosas, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So, yun po dapat. So, pag sinabing kung nasaan si Kristo, ito po ay position ni Christ sa kanan ng Diyos Ama, na nagsasaad po ito ng otoridad, authority, karangalan, at pagkumpleto ng kanyang ginawang pagtubos. Pero wag nating isipin, nagkukaya-kuya ko si Christ sa paanan ng Ama. Salamat Ama, natapos ko na. Huwag rin yung kakalimutan, nung mabuhay maguli siya, patuloy siyang namamagitan sa atin. Siya yung everlasting mediator. Everlasting priesthood. So, mga kapatid, tinitiyak nito sa mga mananampalataya yung kanyang patuloy na pamamagitan at soberanong pamamahala. Hindi po yan something na nakaupo ka lang nakasiting pretty ka. Hindi po ganun si Christ. Natapos niya yung gawang pagtubos, but nung mamatay siya, after 3 days, siya nabuhay na maguli, then naupo sa kanan ng Ama na nakatingin pa rin sa atin na kung tayo magkamali, siya yung advocator natin. Attorney, kumbaga, sa Father. Napakabuti ng Diyos sa atin. So, ang punto natin, ang bagong buhay na pakikipag-isa kay Kristo, ito ang pamantayan ng ating pamumuhay sa kabanalan. Kaya nga mga kapatid, yakapin natin ang pagbabagong nagmumula sa pakikipag-isa kay Kristo. Isabuhay ang bagong pagkakilanlan, bagong identity natin, new identity, every day na pamumuhay. Iangkop natin, tayong naka-connect kay Christ. Tayo na kay Kristo. Pangalawa, doon po sa verse 3b, true life is safely hidden with Christ in God. Ang tunay na buhay ay ligtas na nakatago sa kasama ni Kristo sa Diyos. Ano sabi po sa verse 3? Verse 3b. Basahin natin po. Sapagkat kayo namatay na at kasama ni Kristo. Sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ano kaya ibig sabihin natatago kay Kristo? Sabihin, hindi na tayo lalabas. Nakatago na tayo eh. Kasi yun ang concept ng pag nakatago. Ang konsepto po ng pagiging nakatago, hidden, ay pinapaunawa po sa atin yung seguridad at protection. Yun ang dapat nating makita. At sa Christian, nakatago ka kay Kristo sa Diyos, pinoprotektahan ka at binibigyan ka ng katiyakan sa iyong lakarin sa pananampalataya. Dapat po nating maintindihan yan. Ang pagiging nakatago ay maaaring manghulugan ng pagiging ligtas. Ligtas saan? Mula sa pinsala o pinipreserve niya para sa isang layunin sa hinaharap. Alam nyo, ang totoo, wag nating gamiting lisensya. Anong ibig ko sabihin na wag nating gamiting lisensya? Hanggang sa marating natin ng glorification, puprotektahan tayo ng Diyos. Ililigtas tayo sa mga pinsala. Kasi yung nasa kamay ng Diyos, walang sino mang makakaagaw. Yun ang seguridad natin. Yun ang pinapakita na tayo nakatago kay Kristo sa Diyos. Na habang tayo naglalakbay sa ating pananampalataya, pinoprotektahan tayo ng Diyos.
Uy, nakita ko si Ate Flor na, sinama natin sa prayer. Nandiyan na sa likod. Salamat. So mga kapatid, pinoprotektahan tayo. Kumbaga, tayo parang nasa isang kanlungan sa kuta ng Diyos. Kumbaga, binanggit po yan sa awit 27 verse 5 na pinapakita ng Biblia na ang Diyos ay isang kanlungan at kuta gaya ng sinasabi sa Psalms 27 verse 5. Pakinggan nyo. Sapagkat itatago niya ako sa kanyang kublihan. Ganda, no? Sa araw ng kabagabagan. Sino may bagabag dito? Itatago ka ng Diyos sa kanyang kanlungan. Itatago niya ako sa ilalim ng kublihan ng kanyang tolda. Iaangat niya ako sa ibabaw ng isang bato. Wow! Yun po yung seguridad natin. Yun ang ibig sabihin na yung buhay natin ay nakatago na kay Kristo sa Diyos. Ang natatagong buhay ay nagpapahiwatig din ng isang pagbabagong hindi pa lubos na nakikita ng mundo na sumasalamin sa ideya ng aspeto ng kaligtasan na naganap na ngunit hindi pa ganap. Ibig sabihin nun, it is fulfilled but not yet. Kasi tinapusan ni Christ, it is finished. Kaya habang tayo nandito sa mundo, sinasamahan tayo ng Diyos, pero minsan nadadapa tayo. Ito yung lagi kong tinatanong, no? Okay, nasa San Ildefonso. Ilang beses na tayong nadapa? Ilang beses tayong nanghina? Ilang beses na tayong gustong sumuko? Ako, napakarami kong sinasabi sa asawa ko nung nabubuhay pa. 5 years na nakalipas na namatay asawa ko. Na-recall ko. Birthday niya nung Friday. Pero hindi naman tayo tutulad sa mga unbeliever. Happy birthday in heaven. Hindi naman malalaman yun eh. Remember lang na birthday niya ngayon. Pero wag na natin sabihin. Tapos yung mga kapatid ko, minsan sabihin, Tatay, Kuya, ingatan mo kami. Paano makakapag-ingat pa yun? Patay na nga eh. Iko-correct lang natin yung mga pananaw. Pwede natin i-recall. Kami nagpunta sa libingan. Mag-ama, last Friday. Inaalala namin yung kabutihan ng asawa ko. Bakit ko sinabi yun? Kasi ang dami kong pagsuko. Pero ang laging sabi ng asawa ko, di pa, kaya mo yan, tuloy ka lang. Kaya natin, kahit mahirap ang buhay, magpatuloy ka lang sa paglilingkod. So, yun po, mga kapatid. It is fulfilled but not yet. Kasi, ang fulfillment, yung consummation, yung kaganapan nito, pagbalik na ni Christ. So, ang punto natin, pinapakita nito ang ligtas na posisyon ng mananampalataya at ang misteryo ng spiritual na buhay na hindi palubusang nakikita ng mundo. Kaya gusto ko magbigay ng unang challenge. Mga kapatid, ang buhay natin bilang mananampalataya ay ligtas, matatag, at nakatago sa Diyos dahil dito ang kahatulan ng Diyos ay lumampas na sa atin, sa mga mananampalataya sapagkat dinala na ito ni Kristo sa krus. Si Kristo ang ating mismong pinagmumulan at diwa ng ating buhay sa pananampalataya bilang tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Pakikipag-isa kay Kristo. Union with Christ. Ganun po kahalaga. Hindi ito something na binabasa lang natin ng Biblia. Pagbulay-bulayan natin, pagnilay-nilayan natin. Pangalawa, our heavenly mindedness o yung ating pag-iisip na makalangit. Ang sabi ng verse 2, malinaw po. Sabi niya, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ang ganda. Para kung tatanungin ko, tayo, kasama na ako. Saan ba nakatuna ating isipan ngayon? Ay pwedeng sabihin, Pastor, ang aking mga anak ay nag-aaral pa, kailangan Kasi naalala ko nung maglakad, makwento kasi si Pastor eh. Naalala ko nung maglakad ako sa SS, minakatabi ako, yung pala Christian.
Hindi raw niya madala-dala katabi yung asawa. Hindi raw niya madala-dala yung kanyang asawa. Sabi naman, ikaw naman, wag naman ganyan, nakakaya kay ano. Kasi sabi niya, dapat tayong Kristiyano, nakalaan na tayo sa mga spiritual na bagay. Hanapin talaga natin. Kumbaga, ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na panlangit. So, dapat aktibong hanapin at ituon ng mga Kristiyano ang kanilang isipan sa mga bagay na nasa itaas. Christians should try to seek and set their minds on things above. Pagsikapan natin. So, panawagan po ito sa mga mananampalataya o tayo mananampalataya, ituon ang kanilang mga iniisip at hangarin sa mga makalangit na katotohanan na sa halip na sa mga makalupang alalanin. So yun po, sa konteksto ng mga taga-Kolosas, tinatalakay ni Pablo ang mga maling turo at pilosopiya na pumasok sa iglesia. So hinihimok po ni Pablo ang mga taga-Kolosas na hanapin ang mga bagay ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Binanggit yan sa verse 1. Ito ay naaayon sa turo ni Jesus. Ano yung turo ng Panginoong Jesus? Sa Matthew 6:33. Kabisado natin. Kinakanta natin yan eh. Ano ba yung tono ng Seek ye first the kingdom of God? Kinakanta natin nung araw yan, nung tayo charismatic pa. Kung saan tinatagubilinan ni Kristo na hanapin ng kanyang mga alagad ang kaharian ng Diyos. Unahin muna. First priority natin yung kingdom of God. Yung paghahari ni Kristo. Ang mga bagay na nasa itaas ay tumutukoy sa mga walang hanggang katotohanan. Eternal truth. Mga pinapahalaga ng kaharian ng Diyos. Kabaliktaran po ito sa temporal na mga bagay sa mundo. Kabaliktaran po yan. Ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, tayo mga Kristiyano, ito na yung mindset natin. Ito na yung dapat ituon natin. Pero, sasabihin ko sa inyo, hindi naman ibig sabihin na wala ka nang pakialam dito sa mga mundong bukasyon natin. Siyempre, nagpaplano tayo. Pero ang mabuti doon, yung common grace ng Diyos, provided yan. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At wag din naman natin sasabihin, ikaw kaya hindi pinagpapala ng Diyos kasi hindi ka Kristiyano. Mali po yun. Lahat ng tao pinapangalagaan ng Diyos. Lahat ng nilikha niyang may buhay, sinusustain ng God. Gaya na sinasabi ko, but doon sa kaligtasan, magkaiba po yung special grace ng Diyos. Kaligtasan. So, mga kapatid, ang pag-iisip na ito ay isang panawagan tungo sa spiritual na maturidad. Maturity. Kung ikaw ay nagmamature na Christian, dapat ganito ka. At paglaanan yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Pastor, ano nga ba yung kalooban ng Diyos? Nasaan ang Biblia mo? Basahin mo. Yun po dapat, mga kapatid. So, kumbaga, sumasalamin po yan sa isang pagbabagong nagmumula sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang point natin, ang utos na hanapin ang mga bagay na nasa itaas, verse 1 and 2, ay dumadaloy po sa ating bagong kalikasan na nakatuon sa mga bagay na espiritual. Pamumuhay sa kabanalan. Take note hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay mga binuhay na, niligtas na tayo ng Diyos. Pangalawang dapat nating maintindihan sa verse 2, ang mga mananampalatay dapat mamuhay bilang mga manlalakbay at mga estranghero na hiwalay sa makamundong pagnanasa. Kaya nga dapat tayo may separation dito eh. Ano ba ang turo ni Pablo? Huwag kayong makiayon saan? Takbo ng mundong ito. Para malaman ninyo kung ano ang mabuti, ganap at talagang kalooban ng Diyos.
So believers should live as a pilgrims and strangers separate from worldly desire. So ang advice sa mga mananampalataya, iwasan ang pagtutuon ng isip sa mga bagay na nasa lupa. Maliwanag po yun sa tinuturo ni John. Saan po? Sa John, 1 John chapter 2 verse 15 to 16 na kung saan ang mananampalataya ay binabalaan, winawarningan laban po saan? Sa pag-ibig sa mundo, pagmamahal sa mundo at sa mga pagnanasa nito. Maraming Kristiyano ang nadadaya, nahahatak ng mundo, pero hindi po dapat. So mga kapatid, ang direktiba na ito ay nag-aanyaya o naghihikayat ng isang pamumuhay sa pananampalataya na inuuna ang espiritual na paglago at walang hanggang pananaw na kinikilala ang tunay na katuparan at layunin na ito ay matatagpuan lamang kanino? Kay Jesus Christ. Ang point natin, bilang mga mananampalataya, ang ating mga iniisip, prioridad, ay dapat nakahanay sa kaharian ng Diyos. Bakit? Nasa kingdom of God na tayo ni Christ. At sa walang hanggang pagpapahalaga, salip na sa mga pansamantalang makamundong bagay. So ang point natin, bilang mga mananampalataya, dapat tingnan natin yun. Yung bagay na yun. Pinupunto. Kaya sa pangalawang challenge po, dapat, mga kapatid, dapat ang pagtutuon ng ating isipan sa mga bagay na nasa itaas ay maka-impluensya. Ma-influence po natin o ma-influensyahan tayo, ma-influensyahan ito sa ating pang-araw-araw na mga desisyon, mga relasyon, at kung paano natin ginagamit ang ating mga bagay na mayroon tayo. Kung saturated tayo ng ating isipan ng salita ng Diyos, magiging maayos ang ating pamumuhay na ito po ay angkop saan? Sa kingdom of Christ. Tinitingnan natin, tayo ay nakipag-isa kay Kristo, union with Christ. Kaya dapat, yung mindset natin ay sa spiritual na bagay. Bakit po? Mangyayari ito kung saturated ang ating isipan ng salita ng Diyos. Alam niyo, yung ating panahon sa media, di ba niyo napansin, kasama na ako doon. Minsan natitempt tayo pagising sa umaga, minsan bubuksan natin ang cellphone, minsan hindi agad yung scripture ang binabasa. Aminin. Di ba? Kahit minsan ako natutukso Ang problema kapag nagbasa ka at nagustuhan mo, minsan kakapusin ka sa oras sa meditation. Tama? Bantayan natin yon. Kasi lahat tayo mahina Matindi ang mundo natin. Ang daming offer. Pero tinalakay natin ito. Ang mindset ng mind natin, dapat, yung isipan natin, ang mindset natin, sa spiritual na bagay. Panghuli po, the blessed hope. Maganda itong topic na ito sa anniversary ng CRBC. Ang ating pinagpalang pag-asa, sabi ng verse 4, malapit na tayo. So, kung si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalawalhatian. Ito yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas at sa atin din, kung talagang tayo connected kay Christ, binuhay kay Kristo, union with Christ, na gaya na sinabi natin, yung ating mindset ay sa mga spiritual na bagay. Bakit? Mayroong blessed hope. Ito yung final. Ito yung ating tinitingnan, mga kapatid. Kung walang blessed hope,
uwi na tayo. Saan pa? Pero binanggit ni Pablo, napakalinaw na sinasabi dito, sabi niya sa verse 4, when Christ who is your light appears, then you also will appear with Him in glory. Ang pinakamimiti natin yung glory, yung kaluwalhatian. So binibigyan din dito ang katiyakan ng ikalawang pagparito ni Kristo. Second coming. Napakaganda po. Naiinip na ba tayo sa pagbabalik ni Christ? Hindi natin alam kung kailan. So, unang titingnan natin dito, na yung this emphasizes that the assurance of Christ's second coming. Ang terminong pagpapakita ay tumutukoy sa ikalawang pagparito ni Kristo. Isang pangyayari sa hinaharap na inaasahan ng mga early church. Ganon din tayo. At dapat mamotivate tayo dito sa blessed hope. Kasi sabi ko nga kanina, ang daming pasanay natin dito sa mundong ito. Ako, may pasanin pa rin dahil pinagpipray ko yung aking PET scan na gagawin. Loobin ng Panginoon ngayong katapusan ng buwan o September ay maging clear na po na wala na talaga akong cancer. Pasanin ko yon. Pero binigay ko na sa Diyos. Pero ang magpapalakas sa atin, yung blessed hope. Pero paano ka lalakas kung hindi mo naiintindihan na ikaw ay connected na kay Christ at dapat ang mindset mo ay sa spiritual na bagay para mas maintindihan mo at maasamin mo ang hinaharap na kaluwalhatian. So, ang pag-asang ito ay nakaugat sa mga pangako mismo ni Jesus. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kung siya Diyos, hindi siya tulad ng tao kapag nangako ay napapako. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya yon. Nangako na siya babalik. At sa kanyang pagbabalik, titipunin niya ang kanyang mga iniligtas. Anong sabi po sa Matthew 24 verse 30? Kung magkagayon, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Dala-dala po yun. But yung mga taong wala sa Panginoon, judgment ang kanilang tatanggapin. Pero blessed hope sa mga Kristiyano. So ang pangyayaring ito ay isang pundasyon ng isang eskatolohiyang Kristiyano na nagbibigay ng pag-asa at motivation para sa holy life, holy living. Dapat ma-challenge tayo, dapat tayo ma-encourage, mapasiglan itong blessed hope na ito, na dapat ako ay mamuhay ng maayos sa harapan ng Diyos. Yes, mahina tayo, sablay tayo, sumasabit tayo, but yung ating attorney, advocator, na nanatiling nakaupo sa kanan ng Diyos na hindi kukuya-kuya-kuy lang ang paa, siya po ay patuloy na namamagitan sa atin. Ang sabi ng 1 John chapter 2, mga anak, sinusulat ko mga bagay na ito para hindi kayo magkasala at kung kayo magkasala, mayroong kayong tagapagtanggol sa Ama na ayon sa ating talata ay nakaupo siya sa kanan ng Ama para tayo ay pamamagitan niya. Sabi ko kanina, ilang beses na tayo nadapa, pero bakit nakatayo pa tayo? Because of Christ! Because of Christ! The sufficiency of Jesus Christ! Grabe po mga kapatid. Tapos, parang babaliwalain lang natin. Pag tatamarin tayo sumamba, tatamarin. Ang sarap matulog, pastor. Napuyat ako kagabi sa teleserye. Huwag ninyong ipagpaliksyon, mga kapatid. Kasi ang issue dito, buhay, lagi kong sinasabi yan. Eternal life. Ang pangako sa verse 4,
na si Kristo ang ating buhay at kapag siya ay mahayag din tayong kasama niya. Gusto ba natin yon? Mahayag siya na kasama natin siya sa kaluwalhatian. Wow! Tinitiyak ng pangakong ito sa mga mananampalatayang kanilang pakikibahagi, pakikilahok sa kaluwalhatian ni Kristo, na ang konsepto po ng pagpapakita kasama niya ay nagdidiin po sa malapit na ugnayan sa pagitan ni Kristo at ng kanyang mga tagasunod. Mahalaga po yung closeness natin kay Christ. Paano kung magiging closeness ka as a Christian kung wala kang panahon sa mga spiritual na bagay? Ang Biblia hanggang ngayon hindi pa nagugusot. Hindi maano. Pastor, may cellphone na po eh. Hindi, pag nagbukas ka ng cellphone, unang bubungad, yung mga tektok na yan. Kung ano-ano yung mga pinapakita sa ano. So mga kapatid, sumasalamin po ito sa ideya ng pagiging mga tagapagmana ni Kristo. Romans 8:17. At isang katuparan ng panalangin ni Jesus. Alam ba ninyo, napakabuti ng Diyos. Siya na yung ating tagapagligtas, pero bago siya umakyat sa langit, pinag-pray na kanyang mga alagad. Pastor, sa mga alagad lang, hindi. Ang sabi ng prayer niya, yung mga maniniwala sa kanilang pahayag, kasama, included na sa prayer. Ano ang prayer niya? Ang prayer niya doon sa John 17:24, kung saan nais niyang makasama niya ang kanyang mga tagasunod at makita ang kanyang kaluwalhatian. Yun po ang prayer ni Christ. Ikaw na Kristiyano ka, tayo mananampalataya, ako, ikaw, tayong lahat na Kristiyano, included na sa prayer ni Christ. Hindi pa tayo dapat magpasalamat, tagapagligtas na nga natin eh. Nag-alay na nga ng buhay. Tapos, nagmamagitan pa sa atin sa panahong tayo mahina. Tapos ngayon, siya pa yung nangako, gusto niyang makasama tayo sa kaluwalhatian. Di ba? Tapos tayo, dahil sa karupukan natin, pag tinatamad, mas inuuna pa ang maraming bagay. Patawarin tayo ng Diyos. So, ang pagkakaisang ito ay kapwa spiritual at eskatologikal na nagtuturo ng sukdulan na pagtubos at pagluwalhati sa mga mananampalataya. Ang point natin, ito ang pinakamatibay na comfort ng mga mananampalataya, kaaliwan sa gitna ng pag-uusig at kahirapan sa lupa. Ang daming hirap dito eh. Minsan nauusig ka. So mga kapatid, tayo ay lalabas dito na kasama niyang may dalang kaluwalhatian, may dalang glory. Grabe po mga kapatid. Ang kaluwalhatian ito sa hinaharap ay nagpapasigla po. Ito yung gustong maintindihan na matyaga at banal na pamumuhay sa kasalukuyan. This is future glory encouraged to persevere and holy living in the present. Ini-encourage po tayo. Pag sinabi po yung term glory, the term glory is usually the divine splendor and majesty associated with the presence of God. Napakaganda po. Ang banal na karilagan at kamahalan na naugnay sa presensya ng Diyos. Dito tayo dapat mamotivate na mamuhay na nakatuon sa blessed hope na magaganap sa pagbabalik ni Kristo. Darating talaga siya. Hindi nga lang natin alam. Pwedeng bukas eh. Pwedeng ngayon. Pero hindi natin dapat panghawakan na ngayon dahil walang nakakaalam. Kaya nga napakabiyaya ng Diyos, ang daming kaparaanan ng Diyos para tayo ay ma-preserve, maingatan hanggang sa mapulfill yung glorification. So,
Sa mga terminong biblikal, ang kaluwalhatian po ay kadalasang tumutukoy po sa majesty, karilagan at pagpapakita ng kalikasan ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Exodus chapter 3, verse 18 to 23. Kayo na lang po ang bumasa. So para sa mga mananampalataya, ang pagpapakita sa kaluwalhatian na nangangahulugang pakikibahagi sa banal na kalikasan at buhay na walang hanggan ay pinangako sa pamamagitan ni Kristo. Tama po si Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 4, basahin ko po sa inyo, na sa pamamagitan nito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at lubhang dakila ng mga pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan, divine nature, upang makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa makasalanang pagnanasa. Iyon ang purpose na sinasabi ni Peter. Hindi sila nagkokontrahan ni Pablo. Isa ang mindset nila. Tayong mga mananampalataya makarating sa kaluwalhatian. Kaya nga habang tayo nandito sa mundo, binigay na ng Diyos ang lahat ng divine power para makatakas tayo sa kabulukan ng mundong ito. So, ang point natin, ang pagluwalhating ito sa hinaharap ay isang pagbabago tungo sa wangis ni Kristo. Iko-confirm tayo sa wangis ni Christ. Yan ang sinabi sa Romans Alam niyo, past tense na ginamit sa Romans Kung naalala niyo, Romans chapter 8, I think verse 29. Yung huling bahagi na niluwalhati na. Ay hindi pa nangyayari. Kumbaga fulfilled, not yet. Grabe po. So, wangis ni Kristo na siyang tutupad sa pag-asa ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Ito, pakinggan po ninyo, napakagandang sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 3, verse 20 to 23. Ngunit ang ating pagkamamayan ay nasa langit at mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng kanyang kaluwalhatiang katawan ayon sa kapangyarihang kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Napakaganda pong talata. Ito po tayo. Yan ang status natin sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, united tayo kay Christ, union with Christ, ma-challenge tayo yung mindset natin sa mga bagay na nasa langit. Bakit? Doon tayo, yun ang ating pagkamamayan. Stranger lamang tayo dito sa mundo. Dati tayo na sa kadiliman, inilipat sa kingdom ni Christ, sa kaliwanagan. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, i-acknowledge natin si Kristo na hindi lamang bahagi ng ating buhay, kundi ang mismong diwa ng ating pag-iral. Kaya nag-i-exist tayo dahil kay Christ. At kung bakit tayo ay nandito, ang ating pagkakilanlan at layunin ay matatagpuan lamang kay Christ. Dahil may pagkakaisa tayo kay Kristo. Mga kapatid, dahil namatay na tayo sa ating lumang pagkatao at pamantayan ng tao, tinawag tayo upang mamuhay sa paraang sumasalamin sa ating bagong buhay kay Kristo. Mamuhay tayo sa kabanalan. Kapatid, ano ba ang kabanalan? Lagi ko na-illustrate ito. Hindi ito something na kabanalan. Laki ng Biblia mo na nakabelo yung mga babae. Punta sa simbahan, naglalakad na ganyan. Banal. Hindi po yun ang kabanalan. Ang kabanalan ay yung meron kang bunga ng banal na espiritu, pagbabago sa buhay. Kung dati ikaw ay napakasama ng ugali mo, biyaya ng Diyos, mabago yun. Lahat naman tayo may depekto Iba-iba ang karakter natin. Lagi ko sinabi dito, iba-iba yung upbringing natin, iba-iba yung ating pinagmulan, kultura. Ako Batanggenyo, iba Ilocano, etc. Iba't iba
Cebuanong iba. Pero iba-iba yung upbringing nila. Pero nag-ugat yan sa pagiging makasalanan kung bakit ang tao ay hindi maganda ang mga pag-uugali. Merong mga mabait, nature na mabait, pero may depekto pa rin yan. Pero ang good news, dahil kay Christ, pinagsama-sama tayo sa isang lokal na iglesia para baguhin. At ito na yung punto kung bakit tayo nag-aaral, para tayo baguhin at maging angkop sa kaluwalhatian ni Kristo. Maging wangis kay Kristo sa kaluwalhatian. Ikaw, ako, tayong lahat, papaano mo nagiging priority ang bagay na espiritual? Sige nga, kayo ang sumagot. Papaano mo nagiging priority ang espiritual? Ang Diyos at ikaw ang nakakaalam. Sa private life mo, ano yung priority mo? So, mga kapatid, papaano mo hinahanap ang mga bagay na makalangit kung saan si Kristo ay nandoon at patuloy na namamagitan sa atin? So mga kapatid, hayaan natin ang pangako ng kaluwalhatian sa hinaharap, ang mga udyok o motivation sa atin na hanapin ang mga nasa langit na bagay habang tayo nandito sa lupa, mamuhay tayo ng naayon sa Christ's character at mga pinapahalagahan ni Kristo. So mga kapatid, gusto kong i-challenge ang lahat ng mga wala pa sa Panginoon o visitors natin. Ang buhay mo ay nagpapatuloy dahil sa Diyos. Pero bagamat ang Diyos ay mayroong common grace kung bakit tayo nag-i-exist dito sa mundo, huwag mong kakalimutan, sinner ka sa harapan ng Diyos. Nasa ilalim ka ng galit ng Diyos. Nasa ilalim ka ng puot ng Diyos. At dapat mong maintindihan na nilutas na yan ni Kristo. Siya na yung umako sa krus ng Kalbaryo. Siya ang tumanggap ng puot ng Ama sa halip na ikaw. Ayon sa banal na kasulatan, ang dami sa mga sulat ng mga apostol, even yung pagtuturo ni Christ, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigat ang luba. Kayo'y aking pagpapahingahin. Hindi ito yung pahinga na nakaupo ka, na nakahiga ka sa magandang bed. Pahinga sa lahat ng umalipin sa iyo, sa lahat ng kabigatan dito sa mundo, pagpapahingahin ka nun. At ipapapasan sa iyo ang kanyang pamatok na magaan. Yung kanyang mga aral, magaan yon, na hindi katulad ng ipinapatong ng mga Pariseo sa panahon nila. Sampalatayanan mo ang Panginoong Hesus. Ipanalangin mo na makipag-isa ka kay Kristo. Kahabagan ka ng Diyos na magkaroon ka ng buhay sa espiritual. Sa kapangyarihan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, mabuhay kang muli sa espiritual na pagkabuhay. Maborn again ka. Ma-regenerate ka. Para makita mo ang pagiging marumi mo sa harapan ng Diyos at magkaroon ka ng kamalayan sa mga bagay na espiritual at magkaroon ka ng tunay na pagsisisi. Maliwanag sa Biblia, kinukuman ng God sa lahat ng tao mag-repent. Acts 17:31 o 30. At tinuturo ng Biblia, sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pamilyar kayo sa John 3:16. Kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos, ibinigay ang kaisa-isang bugtong na anak niya upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hinahamon kita na wala pa sa Panginoon. Pag-isipan mo ang buhay mo ngayon. Hindi mo alam. Ang mahalaga, makilala mo si Kristo. Tayo ay manalangin. Sa Diyos ang kapurihan. Ama, salamat po sa umagang ito na pinagkalob niyo sa amin na minsan pa pinaunawa niyo sa amin
ang salita mo na kung saan nawa sa aming mga mananampalataya ay maging malinaw sa amin ang aming identity as a Christian union with Christ, na maging mindset namin ay mga spiritual na bagay at lagi kaming umasa sa pinagpalang pag-asa, blessed hope, na alam namin na matutupad ito sa muli niyong pagpaparito sa second coming. At sa lahat ng mga wala pa sa Panginoon, kahabagan niyo po aming Ama. Kaawaan niyo po, sapagkat nakalaan po sila sa kapahamakan. Pero dahil sa inyong biyaya kay Kristo, pinagkalob niyo ang napakalaking biyaya para sa amin na isang manunubos, tagapagligtas ng aming mga kaluluwa na nadungisan ng kasalanan mula pa nung kami isilang naka-connected kay Eva at Adan. Kaya kahabagan niyo po ang lahat ng wala pa sa Panginoon. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Purihin po kayo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.